Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Umupo ka, sit down. Humiga ka, lie down. Lumuhod ka, kneel down. Dumapa ka, get down. Bumaba ka, step down. Bali yung sinasabi ko po dito sa bumaba ka ay mula sa tuntungan, bababa ka ng isa pang tuntungan. Okay, literal. Okay, na tuntungan. So, step down para sa bumaba ka. Sumunod, bumaba ka. Dito naman po ay, ang sinasabi ko naman po ay, ikaw ay umakyat at pinabababa ka. Pag in English po yan, ay climb down naman. Okay? Sumunod, kumalma ka, calm down, magdahan-dahan ka, slow down, umatras ka, back down. Yung ibig ko sabihin sa pag-atras dito ay patungkol sa laban o kaya argumento. Okay? Kaya pag gusto mong sabihin yung umatras ka sa laban o umatras ka sa argument, dito ang gamitin nyo, back down. Okay? Para sa umatras ka. Tapos pag mag-asawa ka, pwede mong sabihin ay settle down. Okay? Tapos hinaan ang boses, pwede mong sabihin ay pipe down. Okay? Sumunod, ito yung isa pang ibig sabihin ng step down. Di ba kanina ay patungkol sa tuntungan. Literal na tuntungan. Dito naman, iba ang ibig sabihin ng step down. Magbitiw ka sa tungkulin. So, dalawang ibig sabihin ng step down na kailangan yung matandaan. Okay? Magbitiw ka sa tungkulin. Step down. Okay? Yumuko ka, bend down, ipasara, close down. Okay? May pagkakataon po na kunyari po tinanong mo yung boss mo, anong gagawin po dito sa establishment na ito? Tapos sinabi nung boss mo, close down. So, alam mo na, ang ibig sabihin ng close down, ibig sabihin ay ipasara. Okay? So, kung mapapansin nyo, hindi natin nilagyan ng it na ang ibig sabihin ay iyon. Diba? Kaya okay lang po hindi lagyan ng it kasi alam na naman po noong boss mo at mo kung anong inyong pinag-uusapan. Minsan okay lang na hindi nyo na po ituro pa yung naturang lugar na iyon o yung establishment na iyon kung alam nyo naman yung inyong pinag-uusapan. May ganun din pong pagkakataon. Kaya itong close down, yan po ay pwedeng gamitin. At yan ay kinukonsidera na kompletong sentence. Complete sentence po yan. Okay? Ibig sabihin ng complete sentence ay nakakapagbigay ng kompletong ideya. Naunawaan mo ng maigi. Okay? Sumunod, dress down. Simplihan mo ang pananamit. O kaya ang ibig sabihin din dyan ay gawin mong casual ang iyong pananamit. Okay? Para sa dress down. Pag magbawas ka, liitan mo. Okay? Pag magbawas ka, scale down. Okay? Tapos pwede rin, ang ibig sabihin ng scale down ay liitan mo. Yan ang ibig ko sabihin, ha? Magbawas ka, scale down. Liitan mo, scale down. Okay? At ang pinakahuli, tunawin. Meltdown. Okay po? Okay, bali po ang itinuturo ko sa inyo ay itong patungkol sa tinatawag na phrasal verbs na laging ginagamit po ng mga Amerikano sa pakikipag-usap sa natural na pamamaraan. Okay, yung kumbaga parang ganito po, yung pakikipag-usap, yung natural. Okay, para kang native speaker. Okay, so para gumaling po kayo na makipag-usap ng natural sa Amerikano, dapat alam nyo po itong mga phrasal verbs. At napakarami po nito. Okay? At isa na nga po itong ibinibigay ko sa inyo na yung phrasal verb po natin ay may kasamang preposition down. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng salita dito ay may down. Okay? At pag sinabing phrasal verb, yan po ay binubuo ng verb at ng iba pang salita na sila ay pinagsama para makabuo po ng isang ideya. Okay? So,
So sana tandaan nyo po ito. Kasi minsan may pagkakataon na nakakalito. Katulad po nitong step down. Okay? Kung alam nyo ang ibig sabihin ng step down, magbitiw ka sa tungkulin o kaya itong bumaba ka sa tuntungan, edi meron ka na agad ideya. Iaayon mo na lang sa iyong sitwasyon. Pag may taong nagsabi sa iyo na step down, tapos ikaw pala ay nasa stage bilang isang konsehal, edi alam mo na ang ibig sabihin. Ikaw ay pinagbibitiw sa tungkulin. Okay? Pero kung ikaw ay nasa tuntungan lamang, tapos pinabababa ka, tapos sinabi sa iyo ay step down, edi yan, bumaba ka. Bababa ka lang. Hindi ka magbibitiw sa tungkulin. Hindi ka namang konsehal bababa ka lang, pinabababa ka lang sa tuntungan. So, kaya napakaganda nga po talagang matutunan itong lahat ng ibinibigay ko sa inyo. Tatandaan nyo na lang po, hindi nyo na kailangan pang maghanap yung mga phrasal verb na kailangan yung tandaan. Ibinibigay ko na sa inyo. Tapos, nakatagalog pa yan. Tatandaan nyo na lang po. Yan ang magandang tulong po dito sa ating lesson. Okay? At saka na ipapaliwanag ng maigi. Okay? May pagkakataon din po na meron kayong maiisip na dito parang kulang yung salita. Katulad nitong close down. Sa halip close it down, ipasara mo iyan o iyon, close down lang, ipasara lang. May pagkakataon po na nagkakaroon talaga ng ganyang klaseng paggawa ng sentence gamit ang phrasal verb na may preposition down. Kasi po, may pagkakataon po na ganito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunyari po, nagtanong ka sa boss mo kung anong gagawin doon sa establishment. Ang sasabihin na lang ng boss mo, close down. May pagkakataon na ganyan magsalita yung boss mo, pero naunawaan mo ng mahusay. So, dyan napasok yung salitang close down. Na ang ibig sabihin ay ipasara. Na nakuha mo yung kanyang gustong ibigay na ibig na sabihin. At dahil sa naunawaan mo ng eksakto yung sinasabi niya, sentence po yan, itong close down. Maski hindi mo inilagay yung it o yung iyan o iyon. Okay? So, may pagkakataon po na nawawala yung it kasi alam nyo na naman yung pinag-uusapan. Okay lang na hindi mo na ituro. Kasi di ba yung it, yung iyon, minsan kasi ginagamit yung iyon bilang iyan, di ba? Pero iyon talaga yun yung it, okay? Minsan po, sinasabi dito na okay lang hindi ilagay yung iyon o i-translate sa English yung iyon kung alam mo naman kung alam mo at saka alam noong iyong kausap ang inyong pinag-uusapan. May ganung pagkakataon o senaryo. At ito na nga po yan. Okay? Na dapat yung tandaan. So, sana tandaan nyo rin po yan. Okay? Itong close down. Sa halip close it down, pwedeng close down. Katulad itong meltdown. Pwede yang melt it down. Pero ang ginawa ay meltdown lang. Kunyari, meron kang boss. Anong gagawin po dito sa mga scrap? Meltdown. Tunawin. Naintindihan mo ng mahusay. Ibig sabihin, sentence yan. Yung meltdown na yan. Okay? So, sana po makikitandaan po lahat ng ito ha. Itong dalawang salita lang pero makakapag-English ka ng tama. Gamit ang phrasal verb na may kasamang preposition down. Okay? So, maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe sa ating page para tumulong po sa ating page. Kasi po, nagkakalap din po talaga ako ng budget para syempre, pambili-bili ng mga libro, pag-aaralan, tas i-share sa inyo. Ganun po yun. Okay? At saka syempre, yung mga software, kailangan po natin mag-update. Okay? So, doon po, dyan din po nagagamit yan. Okay? Kaya nagpapasalamat po ako sa mga subscribers. At saka doon sa mga bumibili po sa Shopee. Gamit po yung page link natin.
Okay, kasi po kahit papano yan ay nagkaka-komisyon. Maaaring 3 piso, minsan 2 piso, minsan piso. Pero okay lang po yun dahil nakakaipon tayo. Okay? Bali po yung Shopee link, maaaring ang bilhin nyo ay yung gusto nyong item, hindi yung mismong nakalink doon sa page natin. Okay po yun. Okay lang po yun at makakuha pa rin ng maliit na commission po yung ating page. Ganun po yun. Okay? Kaya maraming salamat po doon sa mga gumagamit ng Shopee link po ng ating page. At doon po sa mga nag-share at nagla-like, maraming salamat po para dumami naman po tayo dito at makita rin po ng iba. So pag-aralan nyo ng maigi itong phrasal verbs natin ha, na ito po ay part 2 na ha. Meron pong part 1. Sana mapanood nyo rin para marami na po kayong malamang phrasal verbs at maging Amerikano po ang inyong dating kapag kayo ay nakikipag-usap. Magugulat sa inyo yung Amerikano kasi kung makipag-usap kayo sa kanila ay natural na natural. Okay? Parang isang native speaker. Okay? So, maraming salamat po. Mag-aral ng maigi. At thank you po talaga.